Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos sa mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitignan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang muka dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis sa mga Pariseo at ay pagsabuatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Wednesday na naman, araw na naman ng debosyon sa ating minamahal na ina ng laging saklolo. At ngayong araw pong ito, January 21, pinagdiriwang po natin ang paggunita kay Santa Agnes, Birhen at Martir. Last year po, sa aking pag-iikot sa mga BEC, meron po kong bagong terminolohiyang natutunan. Ano po ito? CCTV. Alam niyo po yung CCTV? Madalas nakikita natin sa mga establishment para nagsisilbing bantay para makita ngayon yung mga galaw na nangyayari, lalo na po kung gabi. Pero napag-alaman ko po sa mga BEC na iba po pala ang ibig sabihin ng CCTV para sa kanila. Ano ang CCTV? O better yet, sino ang CCTV? Ang CCTV daw po, ito raw po yung tao na nakabantay sa iyo. Hinihintay ka lang magkamali para pwede kang pagchismisan. Yun pala yung CCTV na yun. Naghihintay na ikay magkamali para ikay mapagchismisan, mapagkwentuhan, mapagmaritesan ng mga magkakaibigan. CCTV, parang ganito po ang ating mga Pariseo na narinig sa ating Ebanghelyo ngayon. Pangalawang araw na pong itong nangyayari na parang CCTV po ang mga Pariseo sa lahat ng kilos at galaw ni Jesus. Binabantayan at hinihintay siyang magkamali para meron silang iparatang sa Kanya. Kahapon po ang Ebanghelyo, si Jesus at ang mga alagad sa araw ng pamamahinga, gumawa ng daan at pumitas ng trigo dahil sila'y nagugutom. Sabi ng mga CCTV Pariseo, hindi yan naayon sa batas. At ngayon naman po, sa ating Ebanghelyo, muli araw na naman ng pamamahinga, nakita na naman natin ang mga CCTV in action. Binabantayan si Jesus, lalo na't meron siya nakitang lalaking patay ang kamay. Ano po ba yung ibig sabihin ng patay ang kamay? Sa wikang Ingles, withered hand. Akala nila kamay na naaagnas. Pero may nabasa po kong komentary. Posible daw po na ito po yung isang pulubi.
At dahil nangawit na po sa ganitong pwesto ng kamay, bumagsak na yung kamay niya, hindi na makapaglimos ng maayos at parang nirayuma po dahil hindi na bumabalik sa tamang pwesto. At nandito na naman ang mga CCTV para akusahan si Jesus, abangan ng kanyang pagkakamali. Pero si Jesus, nakikita niya ang puso ng mga Pariseyo. Higit pa sa CCTV ang mata ni Jesus, pumapasok sa kalooban. Nakita niya yung mali siya sa kanilang kalooban. Ngunit ginamit ni Jesus sa pagkakataong ito upang turuan ng leksyon ang mga CCTV ng mga Pariseyo. Sakto sa ating pagninilay, 3 letter C, madaling tandaan. Ano ang tinuturo ni Jesus sa mga Pariseyong nag-aabang at nagbabantay sa kanyang pagkakamali? Unang letter C, commandment. Mga kapatid, ano bang pinupunteriya ng mga Pariseyo kay Jesus? Si Jesus po ay magva-violate nung sinasabing third commandment. Ano po ito? Sa wikang Ingles, keep holy the Sabbath day. At para sa mga Pariseyo, ang interpretasyon nila dito, bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Sabi ni Jesus, teka lang, yan ba talaga ang kahulugan ng commandment na keep holy the Sabbath day? Inuutos ba na kautusan na huwag kang magtatrabaho? Inuutos ba ng kautusan na bawal gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga? Inuutos ba ng kautusan na dapat walang gagawin sa araw ng pamamahinga? Hindi po yan ang punto ng commandment na ito. At ito yung nais iwasto ni Jesus. Ang nasa puso ng commandment na ito, hindi yung pagbawalan tayong kumilos, hindi yung literal na pahinga lang, hindi yung hindi ka gagawa, kundi pangalawang letter C, compassion. Ano po ang ibig sabihin ng compassion? Kahit sa araw ng pamamahinga, gumawa ka pa rin ng mabuti. Hindi ibig sabihin araw ng pamamahinga ay wala kang gagawing mabuti at maganda sa kapwa. Hindi ibig sabihin araw ng pamamahinga, wala ka nang gagawin. Kaya tinuturo ni Jesus sa pagpapagaling ng lalaki na mayroong kamay na patay, ang paggawa ng mabuti, ginagawa kahit sa araw ng pamamahinga. At opo, tinuturo sa atin ang paggawa ng mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang pag special occasion, hindi lang kapag merong kamerang nanonood sa iyo, kundi sa lahat ng pagkakataon, dapat magbigay ng compassion. Kaya pupunta tayo sa pangatlo at panghuling letter C, consecrate. Bakit ba may araw ng pamamahinga? Sapagkat ito ay araw na tinalaga at binasbasan ng Diyos. At tayo din, binibigyan ng oras at panahon ng Diyos na maging banal sa araw-araw ng ating buhay. Ito'y magandang paalala sa ating mga deboto ng ina ng laging saklolo. Ang pagiging deboto sa ina ng laging saklolo, hindi lang po tuwing Miyerkules, kundi araw-araw ng buhay natin, deboto tayo sa mahal na ina. Araw-araw ng buhay natin, marunong tayong manalangin. Araw-araw ng buhay natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Araw-araw ng buhay natin, nagsisisi tayo sa kasalanan. Araw-araw ng buhay natin, humihingi tayo ng gabay at tulong sa ating mahal na ina para tayo mapalapit kay Jesus. Sa mga tuwid, ang pagiging deboto, hindi lang po isang beses sa isang taon o isang araw sa isang linggo, kundi araw-araw, bawat oras, bawat minuto,
bawat segundo, consecrated yan, ginagawang banal upang tayo maging deboto sa bawat panahon at pagkakataon. 3 letter C, magandang paanyaya, madaling tandaan sa ating mga deboto ng ina ng laging saklolo. Ano po iyon? Commandment, compassion, consecrate. Ang utos ng Panginoon, ang lahat ng panahon gawing banal. Ang lahat ng pagkakataon gamitin upang magmalasakit sa bawat isa. At tayo ay deboto ng ina ng laging saklolo, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw. Hindi lang pag may special occasion. Tayo ay deboto sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Amen.